Noong ika-26 ng Hunyo, tumayo si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa harap ng mga operatiba ng lihim na Security Service of Ukraine Operations Center ng bansa sa ika-31 anibersaryo nito. Nagsalita siya tungkol sa kung gaano kahalaga ang Security Service of Ukraine o Security Service ng Ukraine sa laban ng Ukraine kontra Russia. Ito ay isa sa 3 pangunahing unit militar ng Ukraine na napabagal ang pag-usad ni Vladimir Putin mula Pebrero 2022 ayon kay Zelensky. Pero higit pa ron, ang Security Service of Ukraine ay nagdudulot ng malaking gastos sa Russia. Malaking halaga ng pera. Nilipol na ng Security Service of Ukraine ng Ukraine ang mahigit 5 bilyon sa mga kagamitan ng Russia simula nang magsimula ang digmaan. Pinupunit ito na parang tissue at inilalantad kung gaano talaga kahina ang militar ni Putin. Ginawa ni Zelensky ang partikular na pahayag na iyon sa kanyang talumpati, kung saan pinuri niya ang Security Service of Ukraine bilang isa sa pinaka-epektibong sandata ng Ukraine. Sinabi ni Zelensky sa unit, "Dahil lamang sa inyo at sa panahon lamang ng malawakang pananakop, ang malawakang pagtatanggol ng ating estado, mayroon ng higit sa 5.5 bilyong halaga ng nawasak na kagamitang militar ng Russia, mga tangke, sasakyang pandigma, mga sistema ng electronic warfare at iba pang kagamitan. At ito ay hindi pa kasama ang mga resulta ng inyong operasyong sapot ng gagamba. Ang Special Forces ng Security Service ay palaging kabilang sa nangungunang 3 pinaka-epektibong unit ng ating depensa at puwersang pansiguridad ng Ukraine pagdating sa nawasak na kagamitan at kalaban." Hindi nagpapalabong usok si Zelensky. Pinupuri niya ang isa sa pinakamahalagang unit ng Ukraine dahil sa pagiging palagian at kalidad ng kanilang trabaho. Ginamit din ng Pangulo ng Ukraine ang kanyang talumpati upang magpadala ng mensahe kay Putin. Ito ang mga sundalong sumisira sa pinakamahalagang eroplano, barko at pasilidad militar ng Russia at hindi sila titigil sa lalong madaling panahon. Masamang balita iyan para kay Putin dahil, ayon sa ulat ng Express, napakaraming pagkalugi ang dinanas ng Russia sa kamay ng mga operatiba ng Security Service of Ukraine. Nagbigay ng maraming bilang ang United Kingdom, based na outlet, na binanggit na ang Security Service of Ukraine ang responsable sa pagsira ng humigit kumulang 3,000 armored vehicles ng Russia sa nakalipas na 3.5 taon. Iyan ay pagiging epektibo sa bilis na humigit kumulang 850 sasakyan bawat taon o mahigit 70 kada buwan. Sinira rin ng Security Service of Ukraine ang 2,600 at 55 artillery systems ng Russia at napabagsak ang 4 na helicopter ni Putin. Ito ang pinakamasama para kay Putin. Ilan lang ito sa mga tropeyong nakuha ng mga elite na operatiba ng Ukraine. Marami pang iba at ang ilan dito ay hindi pa alam ng publiko. Sabi ni Zelensky ng ganoon sa isang katulad na talumpati noong 2024 ayon sa Ukraine Forum. Sa paglipas ng mga taon ng digmaan, ang SSU ay naging tunay na handang lumaban at, ang pinakamahalaga, epektibong espesyal na serbisyo. Ito ang eksaktong kailangan ng ating estado para maprotektahan ang sarili laban sa kaaway at magsagawa ng mga aktibong hakbang para mabawasan ang potensyal na agresyon ng Russia. Nakakahanap kayo ng epektibong mga paraan para labanan ang kaaway. Ayon kay Zelensky, hindi man lahat ng aksyon laban sa mananakop ay pwedeng pag-usapan ng hayagan at publiko ngayon. Ang lahat ng ginagawa ay nagsisilbi, nagpapalakas at nagpapasaya sa Ukraine. Sa talumpati noong nakaraang taon, binanggit din ni Zelensky ang iba pang mga tagumpay ng Security Service of Ukraine sa digmaang Ukraine. Kabilang dito, ayon sa Pangulo ng Ukraine, ay ang paglilinis ng mga kolaborador ng Russia mula sa Ukraine. Ang Security Service of Ukraine ang humarap sa mga traidor at tagapag-ulat ng posisyon ng Russia at nakipagtulungan sa mga investigasyon ng Ukraine tungkol sa mga krimen sa digmaan ng Russia. Particular ding epektibo ang unit sa Dagat Itim. Walang ligtas na lugar ang mga barkong pandigma ng Russia sa kanlurang Dagat Itim at malapit sa Crimea. Ngunit kailangan din nilang mawalan ng pagkakataon na makakilos sa silangan ng Black Sea. Naiintindihan na ngayon ng bawat mananakop na hindi sila maaaring makaramdam ng kaligtasan saan man sa lupain ng Ukraine. Ayon kay Zelensky, kailangan pa ng Russia na mawalan ng mas maraming lohistika, infrastruktura, punong himpilan, mga imbakan, at material na pundasyon ng pader na ito.
At tama siya. Ayon sa The Conversation, nagawa ng Ukraine na sirain o masira ang 26 na barkong Ruso sa Black Sea hanggang Hulyo 2024. Ang mga barkong iyon ay kabilang sa kinakatakutang Black Sea Fleet ng Rusya na nagsilbing may dalawang layunin, ang protektahan ang Crimea na okupado ng Rusya at magbigay ng suporta sa mga tropa ni Putin sa timog ng Ukraine. Ngayon, dahil sa pagsisikap ng Security Service of Ukraine, halos wala ng barko ng Rusya sa Black Sea. Hindi makapagsugal si Putin na ipadala ang mga ito. Alam niyang kapag ginawa niya iyon, tatargetin ang mga barko ng mga drone at missile. Dahil sa Security Service of Ukraine, ipinapakita na nito kung gaano kalaki ang naging epekto ng Security Service of Ukraine para sa Ukraine. Ngunit kahit ang mga kahangahangang tagumpay na ito ay kumukupas kumpara sa pinakamahalagang tampok ng Security Service of Ukraine, ang matagumpay na pagtatapos ng Operation Spiderweb. Noong Hunyo 1, naglunsad ang Ukraine ng isang pag-atake laban sa Russia na hindi pa nito nagagawa noon. Hindi ito isang long-range na pag-atake ng drone o missile assault laban sa depensa ng himpapawid ng Russia sa Crimea. Mas malaki ito, mas nakakatakot. Isang pag-atake na nagpakita kung gaano kaepektibo ang Security Service of Ukraine bilang isang puwersang umaatake at unit na kayang gumawa ng pinakamapapansin na antas ng panlilinlang na nakita hanggang ngayon. Sa panahon ng pananakop ni Putin, ilang buwan ding palihim na nagpapasok ng mga operatiba ang Security Service of Ukraine sa Rusya. Habang nandoon, nagkunwaring mga negosyante ang mga operatibang iyon na bumibili ng espasyo sa bodega malapit sa ilang mahahalagang base militar ng himpapawid ng Rusya. Habang papalapit ang unang araw ng Hunyo, ang mga operatiba ring iyon ang naging responsable sa pagbabantay sa pagdadala ng mahigit 100 Ukrainian na drone papasok sa teritoryo ng Rusya. Itinago ang mga drone na iyon sa mga lihim na kompartamento na itinayo sa malalaking istrukturang kahoy, na pagkatapos ay ipinasok sa Rusya at itinago sa mga bodega na nakuha ng Security Service of Ukraine. Noong unang araw ng Hunyo, tinawagan ng Security Service of Ukraine ang mga driver ng truck ng Rusya matapos maghintay. Walang kaalam-alam at walang hinala. Inihatid ng mga driver na iyon ang mga truck ng Ukraine sa mga lokasyon na abot ng drone mula sa mga target na base ng himpapawid ng Rusya. Pagdating doon, binuksan ng mga kahoy na istruktura na dala ng mga truck ang kanilang mga lihim na kompartimento at naglabasan ang maraming drone ng Ukraine. Bawat isa ay tumatarget sa ilan sa pinakamahalagang asset militar ng Rusya, ang mga strategic bomber ni Putin. Matapos ang pag-atake, sabi ng Ukraine, tinamaan nila ang hindi bababa sa 41 bomber ng Rusya, kabilang ang 275, 222 at 2,160. Nagtagumpay din ang Ukraine na pabagsakin ang ilan sa mga A-50 Raider aircraft ng Rusya na ginagamit ng Air Force ni Putin bilang mga mata sa himpapawid sa ibabaw ng Ukraine. Hanggang isang katlo ng nuclear-capable bomber fleet ng Rusya ang nasira, na nagdulot ng $7 bilyong na pinsala sa bansa. Hindi lang Security Service of Ukraine ang nagsagawa ng Operation Spiderweb. Ang kredito para sa $7 bilyong na pagkalugi ay hinati-hati sa iba't ibang unit ng Ukranya. Pero ang Security Service of Ukraine ang gumanap ng mahalagang papel sa isang pag-atake na sumira sa espiritu ng Russia. Gaya ng detalyado sa aming video tungkol sa operasyon, nagpahinga ba ang Security Service of Ukraine matapos makumpleto ang Operation Spiderweb? Anong pagkakataon? Mabilis na lumipat sa Hunyo 28 at ang Kirovsky Airfield na matatagpuan sa Crimea na okupado ng Russia. Ang paliparang iyon ay dating pangunahing sentro ng pagsubok at pagdevelop ng anti-submarine warfare para sa Unyong Sobyet. Kamakailan, ginamit ang base na ito para sa mga Russian fighter jet na umaatake sa Ukraine. Noong Abril 2024 na sangkot ang base sa isang kakaibang kontrobersya nang iulat ng Ministry of Defense ng United Kingdom na pinipinturahan ng Russia ng mga Su-30 na decoy ang hard stand ng base upang magmukhang mas marami ang mga fighter jet doon kaysa sa totoong bilang. Sapat na nakakahiyang revelasyon na iyon para kay Putin. Mas malala pa ang nangyari noong gabi ng Hunyo 28. Ayon sa Al Jazeera,
Inanunsyo ng Security Service of Ukraine sa petsang iyon na naglunsad sila ng malawakang drone strike laban sa base ng Kirovsky na sumira sa ilang mahahalagang pasilidad ng Russia. Kabilang sa mga target ang mga imbakan ng bala, mga imbakan ng drone at mahahalagang kagamitan ng depensa sa himpapawid ng Russia. Ipinagmamalaki ng Security Service of Ukraine na napabagsak nila ang isang Pantsir S-1 air defense system sa isinagawang strike, pati na rin ang pagsira sa mga Russian Mi-8, Mi-26 at Mi-28 na mga helicopter. Naglabas din ng pahayag ang Security Service of Ukraine na nagsasabing nagpatuloy ang mga pangalawang pagsabog buong magdamag sa paliparan. Dapat maintindihan ng kalaban na ang mamahaling kagamitang militar at mga bala ay hindi ligtas kahit saan, sa linya ng labanan, Crimea o sa pinakaloob ng kanilang teritoryo. Siyempre, itinanggi ng Russia na kasing epektibo ng sinasabi ang pag-atake ng Security Service of Ukraine sa pamamagitan ng ganitong pahayag. Naging pattern na ito para sa Russia simula nang magsagawa ang Ukraine ng long-range attacks sa mga teritoryong hawak ng Russia. Ang depensa ng bansa ay nagsabing nakapabagsak sila ng 40 Ukrainian drones sa Crimea habang isinasagawa ang pag-atake. Maaring mga debris mula sa mga drone na iyon ang sumira sa mga target sa Kirovsky. Naglabas na ang Rusya noon ng mga pahayag na walang katotohanan, lalo na kung isa sa alang-alang ang laki ng pinsala. Malinaw na isa itong mahusay na pag-atake ng Security Service of Ukraine laban sa isang mahalagang ari-arian ng Rusya. Ipinapakita rin ng pag-atake sa Kirovsky kung paano nagtutulungan ang Security Service of Ukraine at iba pang mahahalagang unit militar ng Ukraine upang magdulot ng pinakamalaking pinsala. Ayon sa ulat ng Kyiv Independent, isang araw bago ang pag-atake sa Crimea, nagawa ring tamaan ng mga drone ng Ukraine ang 4 na Su-34 multi-role bombers ng Rusya sa Marinovka Airfield sa Volgograd Oblast. 2 sa mga jet na iyon ay tuluyang nawasak, habang ang 2 pa ay nasira. Ang sunod na pag-atake ng Security Service of Ukraine sa Kirovsky ay nagdagdag sa pinsala ng Air Force ng Rusya. Ayon sa Kyiv Independent, nawalan na ito ng 400 at 20 eroplano at 300 at 37 helicopter mula nang simulan ni Putin ang pananakop. Para sa karagdagang detalye ukol sa pag-atake sa Marinovka, may video na maaari mong panoorin pagkatapos nito. Ngayon, sa bawat isa sa mga pag-ataking ito, lalong napapamahal ang Rusya dahil sa Ukraine. Sa Kirovsky, isang Pantsir S, isang air defense system na nagkakahalaga ng humigit kumulang 14 na milyon ang nasira. Ang isang Mi-28 ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 18 milyong dolyar. Patuloy na tinatamaan ng Security Service of Ukraine ang pinakamahalagang asset ng Russia at mukhang walang magawa si Putin tungkol dito. Bakit kaya? Para masagot iyon, dapat malaman ang tungkol sa Security Service of Ukraine at ang naging papel nito mula nang magsimula ang digmaan sa Ukraine. Ayon sa Gray Dynamics, ang Security Service of Ukraine ay isang Special Operations Unit na tinatawag ding Alpha Group. Sa ilang panig, mas matagal na itong umiiral kaysa sa inaakala ng marami. Ang kasaysayan nito ay nagsimula pa noong panahon ng Imperyong Ruso nang kontrolado ng Moscow ang Ukraine. Noon, ang Security Service of Ukraine ay tinawag na Okhrana, isang lihim na pulis sa Ukraine na ginamit ng Rusong Tsar para sa kanyang mga layunin. Ang pagpapahirap at mga katulad na taktika ang pangunahing gawain ng mga puwersa ng Okhrana, ngunit nagsimulang magbago ito nang makamit ng Ukraine ang kalayaan nito. Noong 1992 ang Okhrana ay naging Security Service of Ukraine nang maging soberanong estado ang Ukraine. Ilang taon matapos nito, itinatag ng bagong Security Service of Ukraine ang Alpha Group at ang Sectoral State Archive. Sabi ni Gray Dynamics, kasunod nito ay binuo ang Counterterrorism Center noong 1998. Pero nanatili pa rin ang mga hamon. Karamihan sa SVU noong panahong ito ay binubuo ng mga dating miyembro ng Russian KGB at laganap ang korupsyon sa buong grupo. Nagpatuloy ang mga problemang iyon hanggang 2000 at lumala ng maging presidente ng Ukraine si Viktor Yanukovych noong 2010. Hindi naging popular na presidente si Yanukovych. Ang pagiging lehitimo ng kanyang pagkakapanalo ay agad na kinwestiyon, kaya't nakita siya bilang isang puppet ni Putin.
Hindi pinabulaanan ng Pangulong Ukranyano ang mga ideyang iyon nang magsimula siyang magtalagan ng mga tapat sa Russia sa mahahalagang posisyon sa pamahalaan. Tungkol sa Security Service of Ukraine, ginamit ito ni Yakovlevich sa halos parehong paraan ng mga dating Tsar ng Russia. Ginamit niya ang organisasyon para takutin at arestuhin ang mga kritiko. 4 na taon ang lumipas, si Yakovlevich ay tumakas mula Ukraine matapos ang mga Euromaidan protest. Pero bago siya tumakas, nagbigay siya ng huling utos sa ahente ng Security Service of Ukraine na nananatiling tapat sa kanyang rehimen. Ang utos ay mangalap ng pinakamaraming impormasyon tungkol sa mga operatiba ng Security Service of Ukraine. Ang mga tapat sa Russia ay nagsagawa ng utos at nagbigay ng impormasyon tungkol sa mahigit 22,000 kasamahang ahente. Gayunpaman, naging mahalagang punto ng pagbabago para sa Security Service of Ukraine ang insidenteng ito. Pagkawala ni Yurkanovich sa Ukraine, 235 ahente kabilang ang dating hepe ng counterintelligence ang inaresto bilang bahagi ng paglilinis. Muling itatayo ang Security Service of Ukraine at mula sa abo ng wasak at madalas na pro-Russian na organisasyong Rosa Phoenix, naging mahalaga ito sa pagsisikap ng Ukraine sa digmaan laban kay Putin. Matapos ang malawakang reforma, ang Security Service of Ukraine ay naging mas mahalagang kasangkapan para sa Ukraine ngayon kaysa sa anumang panahon sa mahigit 1 siglo nitong pag-iral. Kasalukuyan, ang organisasyon ay gumagawa bilang panloob na ahensya ng seguridad. Ayon sa mga naunang pahayag ni Zelensky tungkol sa papel nito sa pagdakip ng mga tapat sa Russia at mga traidor na kumikilos sa Ukraine. Pinoprotektahan nito ang estado ng Ukraine at responsable ito sa mga estratehiya laban sa terorismo at cybersecurity. Kasalukuyan, ang Security Service of Ukraine ay may halos 27,000 empleyado at bago ang pagsalakay ni Putin ay nagbabawas na ng tauhan. Nagbago na ang lahat ng iyon. Habang ang Security Service of Ukraine ay responsable pa rin sa lahat ng hinawakan nito bago magsimula ang digmaan sa Ukraine. Napatunayan din nitong mahalaga ito sa mga pag-atake ng Ukraine sa mga teritoryong Ruso at sakop ng Russia. At iyan ang nagbabalik sa nakakagulat na 5.5 bilyong tagumpay ng grupo. At isa pang tanong, bakit mahalaga ang Security Service of Ukraine sa tagumpay ng Ukraine laban sa Russia? Sa totoo lang, may 2 dahilan. Dahil sa malaking halaga ng nagastos ng grupo sa Russia at ang kasalukuyang papel nito bilang pinakaunang sandata ng Ukraine laban sa mga puwersa ni Putin, simulan natin sa aspeto ng pagiging pinakaunang sandata. Ang terminong iyan ay nilikha ng Georgetown Security Studies Review sa isang pagsusuri noong Enero 2024 kung paano ginagamit ng Ukraine ang Security Service of Ukraine para labanan ang agresyon ni Putin. Kahit noon pa man, batay sa pagsusuri, masigasig ng nagtatrabaho ang Security Service of Ukraine para magsagawa ng mga pag-atake laban sa Russia. Malayo sa mga harapang linya na itinatag sa digmaan, habang ang mga harapang linya ay nagbabago sa pagitan ng mga panahon ng pagkakatigil at mabagal na pag-usad ng Russia, patuloy na tina-target ng Security Service of Ukraine ang mga interes ni Putin sa mga lugar na hindi inakala ng Pangulo ng Russia na maaabot ng Ukraine. Gaya ng sinabi sa pagsusuri, mula sa kaloob-looban ng teritoryong sinakop ng Russia sa Donbas at Crimean Peninsula hanggang sa mga suburb ng Moscow at malalayong silangang linya ng tren. Ang mga operatiba ng Ukraine at ang kanilang mga kasabwat ay nagsagawa ng maraming operasyon na layuning dalhin ang epekto ng digmaan mismo sa Russia. Gamit ang mga pag-atake ng drone, sabotahe, at asasinasyon laban sa iba't ibang mga target. Ang mga operatiba ng intelihensya ng Ukraine ay naghahasik ng takot sa likod ng linya ng labanan at sinisira ang mga yaman na sanay gagamitin laban sa kanila. Ang Security Service of Ukraine ay nakikipagtulungan sa iba pang mga unit ng Ukraine tulad ng Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine. Nakikipagtulungan din ito sa mga grupong partisano sa loob ng Ukraine at Russia, ayon sa ulat. Ang mga ito ay naglalayong magdulot ng pinakamalaking pinsala sa likod ng mga linya ng kalaban. At marami ng halimbawa ng gawain ng Security Service of Ukraine, gaya ng naibahagi kanina. Lahat ng nasirang kagamitan ng Russia, operasyon sapot ng gagamba, ang mga pag-atake sa mahahalagang base ng Russia sa Crimea. Nangyayari lang lahat ito dahil matagumpay na nailagay ng Security Service of Ukraine ang sarili nito bilang dulo ng sibat para sa Ukraine. Ang sibat na iyon ang tumatagos habang ang puwersang panlupa ng Ukraine ay pumipigil sa mga tropa ng Russia.
At karamihan sa mga ginagawa ng organisasyon ay lihim na lihim. Yan ang alas ng Security Service of Ukraine tulad ng iniulat ng United 24 Media noong Marso. Ang inobasyon ang naging tatak ng grupo. Noong Marso 2022, nagsagawa ang Security Service of Ukraine ng makasaysayang operasyon kung saan ginamit nila ang 100 at 52 mm na mga kanyon ng artillerya para magsabotahe laban sa mga puwersang Ruso sa Poliske, Ukraine. Ang ganitong klase ng artillerya ay karaniwan ng ginagamit sa loob ng ilang milya mula sa harapan. Palihim na dinala ng Security Service of Ukraine ang artillerya lampas sa harapan para magsagawa ng pag-atake na sumira sa 48 piraso ng kagamitang Ruso at 45 truck na puno ng bala. Ang dulo ng sibat ay unang tumama laban sa Rusya at paulit-ulit pa itong tumama mula noon. Ang pagpapalaya sa isla ng Ahas ay dahil sa isang operasyon ng Security Service of Ukraine, ganun din ang paglubog ng Black Sea Fleet ng Rusya at ang Operasyon Spiderweb na parehong natalakay na kanina. Siyempre, may malaking kabalintunaan sa lahat ng ito. Ang isang organisasyon na dati makapangyarihang asset ng Rusya mula pa noong panahon ng mga Tsar hanggang sa unang bahagi ng 2010 ay nagbago na ngayon bilang sibat na tumutusok kay Putin sa tagiliran. Hindi alam ng leader ng Rusya kung saan muling titira ang Security Service of Ukraine. Hindi naging epektibo ang Rusya sa paghuli ng kahit sinong miyembro ng grupo at tila hindi rin nila napigilan ang alinman sa mga planong pag-atake ng Security Service of Ukraine. Kung nagawa nila iyon, tiyak may balita na nito at magyayabang ang mga kasamahan ni Putin sa lahat ng dako. Pero hindi nila ginagawa iyon dahil wala talagang sagot ang Rusya sa Security Service of Ukraine. At bukod pa dyan, may gastos pa ang Security Service of Ukraine sa Rusya. Binanggit ni Zelensky ang 5.5 bilyon at binigyang diin ito ng may matinding dahilan. Nahihirapan ang Rusya dahil sa mahigit 3 taon ng masasamang desisyon sa pananalapi. Ibig sabihin, bawat matagumpay na pag-atake na ginagawa ng Security Service of Ukraine ay dagdag na presyong ipinapataw sa balikat ni Putin. Ayon sa ulat ng Business Insider noong Mayo, 12, mabilis nang nababawasan ang liquid reserves ng Rusya habang pinopondo ni Putin ang kanyang digmaan. Bumaba na ito sa 31 bilyon mula sa pinakamataas na 100 at 7 bilyon noong 2021 habang sinusubukan ng Rusya na palakasin ang mga reserbang ito sa pamamagitan ng ilegal na bentahan ng langis at iba pang maparaang kaya nito. Ang realidad na kailangang harapin ni Putin, ayon sa Business Insider, ay mauubos din ang mga reserbang iyon. Ayon kay dating Atlantic Council Fellow Anders Auslund, mapipilayan ng taglagas ng 2,025 ang kakayahan ng Rusya sa digmaan. Ang pinakakritikal na kakulangan ay ang pondo ng badyet dahil maaring maubos na ang huling likidong reserba ng Rusya pagsapit ng taglagas ng 2,025 ayon sa ekonomista. Kinakailangan na ang pagbabawas ng badyet. Maaaring kailanganin din ng ekonomiyang pangdigmaan ang pagkontrol sa presyo at pagrarasyon na dating kasalanan ng Soviet. Habang tumataas ang panganib ng pagbagsak sa pananalapi, malapit ng limitahan ng nanganganib na ekonomiya ng Rusya ang digmaan ni Putin. Nagkatotoo ang kanyang mga sinabi. Noong Hunyo 27, inanunsyo ni Putin ang plano niyang bawasan ang gastos militar sa mga susunod na taon kahit na hinaharap ng Rusya ang mataas na inflasyon at ang mga interest rate na, kahit na nabawasan noong Hunyo, ay nananatiling napakataas sa 20%. Sa ngayon, ang Rusya ay nasa bingit ng resesyon na tinatago ng pinalobong paglago ng 2024 na 4.3% na nangyari lang dahil ginawang makina ng digmaan ni Putin ang kanyang bansa. Sobrang umiinit ang ekonomiya at ang karaniwang Ruso ay nahaharap sa mapanganib na kinabukasang pinansyal. Bawat matagumpay na pag-atake na inilulunsad ng Security Service of Ukraine ay lalo lang nagpapalala sa mga problemang pinansyal na ito. Ang mga pag-atake sa Operation Spiderweb at Kirovsky Base ay nagpipilit kay Putin na gumawa ng mabibigat na desisyon, gumastos ng pera. Hindi kailangang palitan ng Russia ang nawalang kagamitan o isulat na lang ang mga pagkalugi at hayaang mas maging bukas ang Russia sa mga susunod na pag-atake habang pinahihina ang sarili nitong kakayahan sa digmaan. Iyan ang totoong punto ng $5.5 bilyong at patuloy pang nadadagdag na pinsala
na idinulot ng Security Service of Ukraine sa Russia. Parang tinadtad nito ang armor ng Russia na tila gawa lang sa murang plastic. Inihayag nito na mahina ang militar ng Russia at idiniin si Putin sa hindi inaasahang sitwasyon mula nang sinalakay niya ang Ukraine. At maniwala kayo sa amin kapag sinabi naming lalong nagiging desperado ang Russia. Ganoon na sila kadesperado na nagpapadala na sila ng 60 taong gulang na mga tangke sa Ukraine dahil nauubos na ang kanilang inventaryo. Nauubusan na ng pera si Putin para palitan ang libu-libong tangke at mga armored vehicle na nawala dahil sa Security Service of Ukraine. Panoorin ninyo ang aming video para malaman kung gaano nakadesperado si Putin. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang komentaryo ukol sa mga pinakabagong pangyayari sa digmaan sa Ukraine.